Hello mga kapatid. Tulad ng lagi kong sinasabi sa lahat, good more night. Kasi gabi dito, tapos dyan sa inyo sa Pilipinas, umaga. So, good more night po sa lahat ng mga nasa church, mga nasa Zoom natin, nasa Facebook. So, saan man po kayo naron, I hope and pray na itong mensahe ay umabot. And yun nga po, salamat sa technology na to na ah, kami nga po ay nakakapag-share ng Word of God anywhere in the world. Dati sa Santa Rosa lang. So yung mga attendee natin doon. Tapos nasundan ng buong Laguna. Ngayon, buong mundo na. Di ba? Di ba po mga kapatid? Amen. So, nga, naalala ko, merong tatlong prioridad ng buhay ang binabanggit lagi ni Pastor. So, yun ang first of all, si God, Lord Jesus Christ, and then family, and then ministry. Yan. So, dito tayo ngayon sa ito yung tatalakayin natin ngayon, yung ministry na tinatawag. So, ano nga ba yung ministry? Yan. What is ministry? So, sa dictionary, ang ibig sabihin niyan office, duties, or functions of a minister. So, what about sa biblical meaning nito? Biblical ministry. So, ministry is service to God. So, you and I were created to serve Him. Sabi nga ni Isaiah, sa Isaiah 6:8, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me." So, namnamin po natin ito. Let's pray. Hallelujah. Mang banal na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po na sa pagtitipon na ito, Lord God, na tinipon mo nga po kami ng iyong mga anak upang kami nga po ay mag-alay muli ng papurit pa sa salamat through songs and through message, O Lord God. Lord, I pray for your Holy Spirit, O Lord God, right now. Use me, O Lord God, as I share your message, not just to our HTCF family, but to this whole world. And Lord, thank you, Lord, for this technology, O God. And again, we love you, Lord, and we praise you, Lord. All of this we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so, ang paggamit ng Here I Am ay nagpapakita ng layunin. So, sinasabi ni Isaiah na narito siya sa lupa para sa isang tiyak na layunin at gusto niyang ang layuning iyon sa Panginoon. Dahil agad niyang sinundan ito ng send me, sabi niya. So, sinabi ni Isaiah dito na he was here on earth with a purpose. So, katulad ni Pastor Ed, di ba sinira na niya, 33 years na siyang nagsiserve. So, yung unang tawag sa kanya ng Panginoon hanggang ngayon. So, it was a desire to obey Him no matter what life had for Him. Tama ba, Pastor? Pastor, amen. Di ko kayo nakikita eh. But anyway, so ang layunin ng ministry ay upang luwalhatiin ang Diyos. Upang ilagay siya sa gitna ng lahat. So the goal of the ministry is to glorify God, to put Him in the center of it all. Amen. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." This is the kind of ministry that we want, and I believe we have. Sang-ayon ba kayo mga kapatid?
Amen. 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 Yes, Lord. Okay. So, ito yung main verse na gagawin ko ngayon. So, Mamang, Oh, yan na. ah, Yan na, nakalista ikaw na. ang aming ikaw ang aming tagalista. Di ba, Pastor Ed? Amen, Sa sir. pakilista. Ayan na, ayan na. Amen. Amen. Siya nga pala, salamat ng marami kasi sa pagtulong mo sa akin sa sa mensahe na to. Ito ang Amen. aking literally katuwang sa buhay. Yan. Amen. Yes, Lord. Dinedeclare ko, mahal na mahal ko asawa ko. Uy, sweet. Oh, sige na, tuloy ka na. Pero first kay Lord. Yan. Lagi yan. Una sa Panginoon. Tatandaan natin yan. Sa lahat ng mga couples na nanyan, nakikinig, nanonood, yan. Yan ang pakatandaan natin. First, si God. Tapos, triangle, di ba? Sa marriage yun eh. Sa counseling. Anyway, si God, tapos kayong dalawa. Sa baba. Triangle. Yan. Okay. So, ito na yung verse. 2 Corinthians 4:1. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Hallelujah! So, i-share ko lang sa inyo yung isang nabasa ko last week. Ito po yung ministry by Chuck Swindoll. Okay. So, the foundation of ministry is character, not a professional skill. The nature of ministry is service, not being served. The motive for ministry is love, not money or power. The measure of ministry is sacrifice, not success. The authority of ministry is submission, not pulling rank. The purpose of ministry is to glorify God, not to glorify ourselves. The tools of ministry are prayer and scriptures, not marketing handbook. The privilege of ministry is growth, which may be in depth rather than in numbers. So, the power of ministry is, alam niyo na yon, the Holy Spirit, not programs. You know? At ito nga po yung pagtutuunan natin ng pansin. The model of for ministry is Jesus Christ, not a corporation or man. Yan. Okay, so pahapayawan ko po yung lahat ng mga ministry na binanggit ko kanina. Yan. Una, character. Bakit? Character keeps us focused on God. It matters who we really are in the sight of God. It empowers our ministry. Tulad nga ng sabi ni Pastor Ed, sa iglesia natin walang palakasan. Hindi porket maalam ka sa pagsasalita o sa Biblia, pastor ka na. Yan. Di ba, Pastor? So, sa iglesyang ito, dadaan ka muna sa training. Lahat kami ng mga leaders dumaan dito. Di ba, mga leaders? Alam natin yan, di ba? So, kahit saan naman may eleksyon, may botohan, hindi pwedeng ipwesto kaagad, di ba? So, hindi pwedeng dahil skilled ka, ikaw na. Anong karakter meron tayo, mga kapatid? Yan. Yan ang tanong. Pangalawa, yung service. Yan. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sabi yan sa Mark 10:45. This is Jesus' nature. Tayo kaya? Ano ba ang nature natin? Di ba? Ano ba ang paglilingkod sa atin?
A true servant's heart is essential for ministry. Ang tunay na servant ay may pusong mapagsilbi, may magandang layunin sa kapwa, hindi para sa sariling kapakanan lamang. May malinis na motibo, walang personal na agenda, upang maisakatuparan ang misyon ni Kristo. Alam nyo ba na ang pinakamahusay na pinuno sa iglesia ay ang mga handang maglingkod? Alam ko po, ang iglesia natin ay may true servant's heart. Wala pong swelduhan dito. Love gift, meron. Yan. Ang kalikasan ng ministeryo ay paglilingkod. So, ang sumunod, love. Yan, pagmamahal. So, the motivation for ministry should be Christ's love. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at determinasyon na magbahagi ng tungkol sa Kanya upang ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian. So, ang pagmamahal sa iba ay nagtutulak sa atin na tulungan ang iba na maligtas para sa kanilang kapakanan. God gives us this love for Himself and others. Sabi nga sa John 3:16. And that is the ultimate motivation for ministry. Hindi dapat salapi o power o kapangyarihan ang motibo mo. Kung gusto mong kumita, di magtrabaho ka na lang, di ba? So, wag mong pagsamahin ang negosyo at paglilingkod sa Diyos. Dito nga sa US pagka napapansin namin, yung mga church, yung buong church nila meron ng ATM sa loob mismo ng church. Store, may cafe sa loob mismo ng church. So, kung magpapatayo kayo ng iglesia, sambahan lang, di ba? Kumbaga, i-separate mo ng building. Pero, yun nga, again, wala pong tayong hireling dito sa iglesia natin. Out of love ang service namin dito. Again, the motive for ministry is love, not money or power. On to the next one. Ano yung susunod? Sacrifice. Ang buhay Kristiyano, kapag naunawaan natin ang gusto, ay isang buhay ng pagsasakripisyo. Isang magandang halimbawa. Ayan. Pastor, balugoong ka. Ikaw na naman halimbawa ako. Okay? Hindi na nga alam kung paano niya hatiin ang sarili. Para lang makagampan. Diba, alam natin yan. So, pakatandaan natin na hindi porket naglalakihan ng mga churches, mahuhusay na mga nganta, o worship team, matitipon ng mga ngaral. Uy, hindi yata ako dyan. Laki tiyang ko. But anyway, meron din tayo nga, di ba, Pastor? Matitipunong katawan. Ngunit, walang puso, walang serbisyo o sakripisyo. Muli, ang sukatan ng ministeryo ay sakripisyo, sacrifice, hindi tagumpay. Kaya nagtatagumpay ang isang iglesia ay dahil na rin sa mga nagsasakripisyo. Amen? Amen. Next, sunod, submission. So, paano natin pakikitunguhan ng ating mga pinuno ng iglesia? Malinaw ang turo sa Biblia. We are to honor them. Sabi sa Hebrews 13:17. Have confidence in your leader and submit to their authority,
because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefits to you. As simple as that. Submit. Okay? Next one. To glorify God. Yan. Ang layunin ng ministeryong Kristiyano ay luwalhatiin ang Diyos. Unahin siya. Ilagay siya sa gitna ng lahat. Ituro ang lahat ng tao sa kanyang kadakilaan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang pinakamotibo para sa lahat ng tunay na Kristiyanong paglilingkod. Yan. Sumunod. Prayers and Scriptures. Yan. The role of the church is to equip us for the work of the ministry. Reading the Scriptures and prayers are a must. Sabi nga sa Hebrews 13:21, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So, equip us with what? Prayer and Scripture. Di ko po alam ang gagawin ko eh. Read the Bible and pray. I'm sick. Pray for the healing. Ask the elders to anoint you with oil. Ganito po ako eh. Ganyan po ang sitwasyon ko eh. Read and pray. Read and pray. Amen. So, sumunod. Growth. Yan. Dahil ba maraming attendees, yun na ang pagbabatayan ng paglago. Mali po. Sa church natin, quality po, hindi quantity. Puso po ang tinitingnan ng Diyos, hindi dami. Sa pananampalataya, lumalago ka ba? Dapat lumalago tayo from glory to glory. Again, the privilege of ministry is growth, which may be in depth rather than in numbers. Yan. So next one, o last one. Hindi pa pala. Next one, the Holy Spirit. Yan. Dito sa ating iglesia, as the Spirit leads tayo, di ba? Di ba, Pastor? As the Spirit leads. Yan. Impronto. So, napanood namin yung intro ng isang church. Yan. Ang ganda, ang galing. Sabi namin kay Amri, gawan mo yung church natin, ang ganun din. Para maganda yung intro natin. Pero hindi. At least, kahit simple, direct to the point. Walang paikot-ikot. Programa. Walang tiwalag. Walang rebellion. Walang mga mariteses. Yan. Mariteses. So again, the power of ministry is what? The Holy Spirit, not programs. Ayan. So, katulad po na nasabi ko kanina, ang goal ng Christian ministry is to glorify God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang pinakamotibo para sa lahat ng tunay na Kristiyanong naglilingkod. So, it is not about our ambitions, our goals, our stature, our reputation, popularity, acceptance, our own happiness, or prosperity. It is not about us. Tayo ay hindi karapat-dapat.
Alam na natin yan, di ba? It's all about God. So, dapat ang ministry ay under Christ. The under Christ is Bible-centered. Yan. So, walang mensaheng parang palabok. Although, sa totoo lang, masarap magpalabok ang asawa ko. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Marami kang palabok eh. Hindi, marami kasing. Ayan, wala ako tuloy. Ang daming sahog. Kaya masarap. Yan. Pero ibahin natin itong sa Bible o sa salita ng Diyos. Straight forward. Yan. Prangka. Tago sa puso. Tago sa laman. Life is presented as it is. Pawang katotohanan lamang. Sabi nga sa Hebrews 4:12. For the word of God is living and active, sharper than the two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. So, ang totoong ministry ay equipped for every good work. So, pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang katotohanan tungkol sa kung paano gawin ang ministeryo sa kanyang salita. So, basahin ko po sa 2 Timothy 3:16-17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So since na si Jesus ang modelo ng ministry na dapat lang na si Christ ang centered nito. Bakit? Ang liwanag mga kapatid, sabi sa Biblia, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So at kung meron tayong ministry ngayon, ito ay dahil binigay sa atin ito ni Jesus. Sinimulan ni Jesus ang ministry at pinagkatiwala sa atin na ipagpatuloy ang kanyang gawain. It's all about Jesus. So Galatians 6:14 says, May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. So again, si Jesus bilang modelo ng ating ministry, dapat rin na bawat Kristiyano kailangang sundin siya sa pamamagitan ng pagiging kalahok sa mga gawain na ikalalago ng ministry. Alam naman nating lahat, sabi ni Pastor, di ba, yung 3 T's, lagi niya itong binabanggit. Yung time, talent, and treasure. So, pakatandaan din po natin na ang Iglesia ng Diyos ang haligi at tagapangalaga ng katotohanan ng Diyos. 1 Timothy 3:15. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. So anumang ministry na tunay na biblical ay dapat na may direktang daluyan o dumadaloy patungo mula sa iglesia ng Diyos. Sabi nga po sa kanta kanina As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship.
We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. You are holy. There is no one like you. Sabi nga sa Hebrews, Kadosh, Kasoata, and Kamoka, Adonai. So muli, pakatandaan po natin that Jesus came to seek and to save those who are lost. Luke 19:10. Yan. Mahal tayo ng Diyos. John 3:16. So, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maglaho, na ang tao ay maglaho, but that all would come to Him in repentance. Sabi yan sa 2 Peter 3:9. So, we are commissioned, the church, the ministry, to go into the world to share the good news, to make disciples. So, basahin nyo na lang po. Nasa ano yan? Sa Matthew 28:18-20. Tsaka sa Acts 1:8. So, ang ating ministry ay dapat magkaroon ng isang patuloy ring na desire to win the lost for Christ. Alam nyo rin ba? Every Christian is called to ministry. So, bawat mananampalataya ay inaasahang maglingkod sa Diyos. Ito, basahin natin sa Colossians 3:23-24. So, whatever you do, at with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Jesus Christ you are serving. Wala pong iba na tayong dapat pagsilbihan kundi ang ating Panginoon. Tama po ba, Pastor Ed? There is no one like you. There is no one. So again, sa 2 Corinthians 4:1, ito yung verse ko kanina. Ito yung aking main verse. Mahal. Ito. Sige. So therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Don't give up. Di ba? Yun ang isang don't lose heart. So don't give up. So, anong klase ng ministry meron ba tayo? Yan. Meron tayong klase ng ministry na ang modelo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, again, tuloy natin kasi verse 1 lang yon. So, tuloy natin hanggang verse 6. Yan. So, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Verse 2. Rather, we have renounced secret and shameful ways. Yan, tinalikuran natin yung mga lihim at kahiyahiyang kaparaanan, mga gawa. So, we do not use deception. Hindi tayo gumagamit ng panloloko, ng loloko. Nor we distort the word of God. So, on the contrary, hindi natin binabaluktot ang salita ng Diyos. By setting forth the truth plainly, we recommend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. So verse 3. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of God, who is the image of God. Or, the glory of Christ, who is the image of God. Verse 5. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servant for Jesus' sake. Verse 6.
For God who said, "Let light shine out of darkness," made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Amen to that. Amen. So kaya nga meron tayong iba't ibang ministry na kumakatawan sa ating iglesia. Ano na yan? Mga kalalakihan, men's ministry. Mga kababaihan, women's ministry. Ang ating mga youth, meron pa ba tayong youth? Young adults, yan. And children ministry. Di ba mahal? Yan, children ministry. So, ang hangarin ay luwalhatiin ang Diyos. When we consider the greatness of our calling like Paul or even like Pastor Ed, it gave us the heart to face all difficulties. Yung sinasabi ni Pastor nga, realidad ng buhay. It's all about Him. Jesus. Again, i-emphasize ko ulit, we have our church, the ministry modeled in Christ. We are called to ministry for the glory of God. So give me Jesus. Without Him, hindi tatayo ang ministry. Hindi lalago ang church. So mga kapatid, we are the church. We are the ministry. Holy and true Christian fellowship. Hashtag, malilinis at karapat-dapat. Jesus said, "I will build my church." Sabi sa Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. This is His ministry. Ang pakikipagtulungan, samahan, ugnayan sa pagtataguyod ng kanyang iglesia hanggang sa makumpleto ito. So now, to Him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, according to His power that at His work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generation, forever and ever. Amen. Ephesians 3:20-21. Amen. Amen. At ang pagiging puno at modelo ni Hesukristo, ito ang ministry. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Amen. Pero bago po ako magtapos, ay kantahan po namin muna ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tulad ng sinabi namin kanina, give me Jesus. Give me Jesus. Gawin po natin personal, sabihin natin sa sarili natin, give me Jesus. Amen. Give me. Para personal, kasi pag sinabi kong give us Jesus, di ba? Para sa lahat. Give us Ito, peace, Lord. give me Jesus. Amen. Hallelujah. Galing po kami sa bayan. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus.
Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Yes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Give me. You can have all this world. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen.